Hi everyone! Welcome to the Empath Art Guides, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong energy ng person ninyo, nais niya sabihin, thoughts and feelings niya about you. And since this is collective or general reading, hindi lahat maaring makaresonate. Okay, tingnan po natin ngayon. Ano ang thoughts and feelings and energy ng person mo towards you, nais niya sabihin, nararamdaman, iniisip. Iniisip ka ba niya sa mga panahon na to? Naaalala ka ba niya? Napapanaginipan ka ba niya? Binabalikan ba niya ang mga alaala ninyong dalawa? Spirit guide, send me messages. Energy ng person nila. Oops, ang dami. Ang dami. Sige, kunin natin lahat to. Maybe from iba't ibang mga connections to. Tignan natin. I'm starting to understand our connection. Meron namang sometimes I stay awake thinking about you. O, iniisip ka talaga. Minsan di makatulog yan, no? Kakaisip sa'yo. I replay our conversations over and over. Palagi niyang yung mga chat ninyo, text ninyo, palagi niyang yan binabasa paulit-ulit. My life is not as together as it seems. So, syempre, iba talagang takbo ng buhay niya pag wala ka. You came closer than anyone. I am afraid to contact you. Ano bang atraso niya sa'yo? Nahihiya pa siyang kontakin ka. I hid who I really am from you. May iba dyan, yung mga hindi talaga totally nag-open up sa'yo. Kaya, ganun. Anyway, maaring isang person to, or maybe iba't ibang mga energies ito. Take what resonates lang po. Tingnan natin ano pang mga energy nila. Ano kaya ang nasa isip nila, kasi nandito, I stay awake thinking about you. I replay our conversations over and over. Spirit guide, send me messages. Ano pang mga energies ng person nila. Mga bagay na iniisip, nararamdaman. Ano kaya ang nangyari sa kanilang love connections? Spirit guide, send me messages. Medyo maingay lang po sa kapitbahay dahil may ginagawang construction. Yan. Ito yun, oh. Two of Swords. I am afraid to contact you. Nagdadalawang isip pa yan. Mag-a-approach na ba siya? Magre-reach out na ba siya sa'yo? Pero takot pa siya. Baka kasi kung ano yung mga masasabi mo sa kanya. Diba? Lalabas na kasi dun eh. Nandun na yung madamdami na pag-uusap ninyong dalawa. Or takot siya kasi may nagawa nga siyang kasalanan sa'yo. Pwedeng ganun. Eight of Pentacles. Siguro itong person mo na to para, diba, medyo nag-feeling siya na hindi siya affected. Or, ang ginagawa na lang niya para hindi ka siya, para inililis niya yung isipan niya sa'yo. Nagpapakabisi siya sa buong araw. Pero ang totoo niyan, pagdating ng gabi, hindi siya makatulog kakaisip sa'yo. Maybe yung person mo gustong puntahan ka. Parang gustong ayusin na kung ano man yung naging gusot sa inyong dalawa. Gustong plansyahin na kung ano man yung naging gusot. Okay?
Page of Wands, talagang meron siyang desire sa'yo. King of Cups, may pagmamahal pa rin talaga tong person mo sa'yo. May damdamin pa rin talaga siya. Devil, siguro nga naging toxic lang yung naging sitwasyon ninyo. No, for whatever reasons. Pero very positive and hopeful yung person mo na someday, perfect timing, magiging maayos din ang lahat between the two of you. Death. Kasi yung person mo, becoming a better person na. No, nagbabago na siya. Kung ano pa man yung naging, di ba, bakit naging toxic yung pagsasama ninyo, somehow tong person mo, nagbabago na. May pagbabago na. Hangman. Kasi nagkaroon na siya ng realization about what happened between the two of you. Maybe gano'n naman talaga pag minsan kapag wala ka na sa buhay niya, doon niya marirealize. Lalo na kapag yung mga, sabihin natin, mga nagdaang person sa buhay niya ay hindi kasing tulad mo or hindi katulad mo. Nandun yung talaga namimiss ka niya, doon niya nare-realize yung mga pagkakamali niya, mga pagkukulang niya, mga nagawa niya sa'yo, at doon niya nararamdaman yung kawalan mo sa buhay niya. Kaya nga, my life is not as together as it seems. Nang nawala ka sa buhay niya, doon niya na-realize yun. Diba? Kaya namimiss ka ng taong to. Stay away thinking about you. Pero maganda dito kasi meron pa talagang feelings and meron pang desire to conquer ano man yung pinagdaanan ninyo, pumunta sa'yo, ayusin ng bagay-bagay dahil may mga pagbabago na nangyayari sa kanya spiritually and very hopeful tong person na to. Sa ngayon, takot pa nga siya talagang kontakin ka. Ayan, I am afraid to contact you. Nagdadalawang isip pa siya kasi siguro hindi niya alam kung paano mag-reach out sa'yo. At maaring, nakikiramdam muna. At naghihintay ng tamang pagkakataon to reach out to you. Guys, messages. Meron dito, ito lumabas. Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. So very soon daw. Maybe this is a sign that very soon your person is reaching out to you. Magkakausap kayo ng person mo dahil hindi siya makatulog gabi-gabi, kakaisip sa'yo. Meron ng pagbabago sa kanya. May mga realizations na siya. At ang pinakamahalaga dito, your person still has feelings for you and desire to be with you. Okay, maring ito, energy ng person ninyo. Hindi mo lang siya maramdaman or wala pa kayong pag-uusap sa ngayon, pero maaring ito na yung proseso na nangyayari sa kanya, sa sarili niya, sa mga panahon na nagkalayo kayo, meron na siyang mga realizations. So just pray, especially yung mga person na sabihin natin, mga panahon na naging kayo ay hindi lang kayo nagkasundo because of some priorities, some maturities, or whatever factors. Pero ang pinakamahalaga ay may pagmamahal pa rin, may feelings pa rin yan. Kailangan nyo lang work things out between the two of you. At always pray. Very soon, makakapag-decide na yan to reach out to you. Kasi hindi na siya makatulog kakaisipin. Hindi ka na mawala sa isipan niya. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.